이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 요한계시록 3장 7절로 13절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 7 hanggang 13. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salitan po nating basahin. 빌라델비아 교회의 사자에게 편지하라. 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 Alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. 보라 사탄의 회당 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 이 받을 내게 주어 그들로 와서 내 발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. Sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. 내가 쏘켜오리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 네 멸관을 빼앗지 못하게 하라. Ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng kanyang lungsod. Ito ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit. Buhat sa aking Diyos, isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Read all together. Sabay-sabay tayo. 귀 있는 Ang lahat ng 자는 may pandinig 성령이 ay makinig 교회들에게 sa 하시는 sinasabi ng 말씀을 Espiritu sa mga 들을지어다. iglesia. 아멘. Amen. 요한계시록은 일곱 교회를 향한 하나님의 메시지가 나옵니다. Nakita natin sa Aklat ng Pahayag, ito yung mensahe ng Diyos para sa 7 mga simbahan o iglesia. 성경에서 일곱 숫자는 완전 숫자를 의미합니다. At sa Biblia, ang kahulugan ng number 7, ito ay perfect na number. 쉽게 말하면 모든 교회들, 아담 가정교회부터 시작해서 마지막 모든 교회까지 교회를 향해 주시는 메시지입니다. Sa madaling salita, mula pa lang doon sa panahon ng pamilya ni Adan hanggang sa kasalukuyan sa lahat ng churches, ito ay mensaheng ibinibigay. 그래서 오늘 이제 13절에 보니까 성령이 귀 있는 자는 들을지어다. 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 그랬습니다. At sa huling verse, sa verse 13, sinabi, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. 오늘 이 메시지를 듣는 여러분은 빌라델비아 교회의 축복을 그대로 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. At kayo rin naman na nakikinig na mensahe na ito ngayon, naway maranasan yung katulad na pagpapala sa Philadelphia Church. 제목은 내 앞에 열린 문을 두었노라 그랬어요. At ang pamagat ng ating mensahe ngayon ay ang nabuksan sa inyong harapan na pintuan. 빌라델비아 교회가 시작된 것은 아마도 다른 소아시아 지역의 많은 교회들처럼 바울 사도가 두란노 서원에서 사역했던 2년 반 이 신학교를 시작했던 그 사역의 뿌리를 두고 있을 것입니다. At maaaring makita rin natin ito na ang pasimula ng gawain sa Philadelphia, ito'y mula doon sa may 2 taon at kalahati na pagtuturo nila Pablo doon sa sinagoga, doon sa Tyrannus Hall. 우리 이스트 포인트가 마닐라에서 세부에서 달락에서 이제 이 두란노 서원의 운동을 계속하며 온 필리핀에 이 복음 운동이 지속될 수 있게 되기를 바랍니다. At pinagpapatuloy nga natin katulad ng sistema ng Tyrannus Hall, yung East Point Seminary sa Maynila, sa Cebu, maging sa Tarlac at sa kabuang bansa ng Pilipinas. 빌라델비아는 이제 BC 2세기 주님 오시기 전 200여 년 전에 버가모 왕조에 의해서 세워진 도시입니다. Ang Philadelphia ay isang city o lungsod na naitatag sa pamamagitan ng dinastiyang Pergamo noong 2nd siglo. 버가모 왕 아탈투스 2세가 자기의 왕권에 대해서 자기 형이 왕을 할 수 있고 왕권 다툼을 할 수 있는 상황인데 형이 이 동생을 밀어주고 충성을 다했던 데에 대해서 감사하며 기념하고 치하하기 위해서 빌라도 도성을 건설했습니다. At si Atdaltus II, ito yung hari ng Pergamo na para bigyang papuri yung kapatid niya at ng karangalan dahil sa kanyang katapatan ay itinatag ang lungsod ng Philadelphia. Ang ibig sabihin ng Philadelphia ay pagmamahal sa kapatid. 한 4, 5년 해먹는 대통령 자리도 안 뺏기려고 죽이기도 하고 그러는데 평생을 하는 이 왕의 자리를
형이 동생이 왕권을 갖고 할 수 있도록 밀어준 것입니다. Ngayon may kita natin yung mga nasa politika, di ba, kung kahit na 4 na taon o 5 taon, at mahabang panahon na sila nasa pamumuno, halimbawa presidente, ayaw nila itong paagaw sa iba. Pero itong si Atdatus, may kita natin na magpawalang hanggan nawaan din yung paghahari. 그래서 이 빌라델비아 도성의 이름이 형제 사랑이라는 의미를 가진 빌라델비아가 된 겁니다. Kung kaya't ang ipinangalan nga sa lungsod na ito para alalahanin yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid ay Philadelphia. 빌라델비아는 소아시아 동쪽 이제 고원지대로 초원의 길 쪽으로 들어가는 길목에 자리 잡고 있습니다. Nakita natin na nasa silang bahagi ng Asia Minor ang lungsod na ito. 그래서 동서양의 관문이라고 칭했어요. At ito rin ay tinatawag nga na ito yung pinakaunang lungsod doon sa lugar na iyon. 그래서 헬라 문화와 저 동양 문화가 이제 서로 만나고 교류하고 저 특산물이 교류되고 그런 지역이었습니다. Sa lungsod na ito, pinaghalo yung Eastern culture, ganun din naman yung Greek culture. 지금 세상 사람들은 대부분 주변과 이 자신을 비교하면서 요즘은 TV 때문에 전 세계와 자신을 비교하며 살지요. Ngayon, karaniwan ng mga tao, pag nanood sila ng TV, kanilang kinukumpara yung sarili nila sa kanilang napapanood. 그러면서 나중심의 가치, 세상 가치 기준으로 판단을 합니다. Kaya nga yung kanilang pananaw o paghusga sa mga bagay ay base sa takbo ng mundo. 여러분 이제 이 지구는 이 우주는 하나님이 주관하시지요. Ang mundo na to ay pinamamahalaan ng Diyos. 그래서 조금이라도 하나님의 관점으로 볼 수 있어야 되는데 내 관점으로 보기 때문에 올바른 생각을 하지 못합니다. Pero yung mga tao, sa halip na ayon sa pananaw ng Diyos, tingnan nila yung mundo, ginagamit nila yung sarili nilang pananaw, kung kaya't mali yung kanilang pag-iisip. 그것도 분별도 못하면서 이제 주변에 돈에 갇히고 관계에 갇히고 이 한계에 묶여서 전전긍긍하는 삶을 살고 있죠. Base sa sarili nila, yung pananaw nila sa mundo, o yung pakikipag-ugnayan nila sa ibang mga tao, kung kaya't may kita natin na sila'y natatali sa kanilang kalagayan. 부자도 그렇고 가난한 사람도 그렇고 높은 자리나 낮은 자리나 전부 사람들이 내 기준으로 담을 쌓고 보기 때문에 전부 묶여 살아요. Karamihan ng mga tao, mayaman man o mahirap, mataas man ang posisyon o hindi, sila nga ay bumabase sa sarili nilang standard o kanilang pananaw kung kaya't natatali sila sa kanilang kalagayan. 그러나 빌라델비아는 세상의 가치 기준을 깨고 천국의 관점을 가진 교회였습니다. Ngunit makikita natin na ang iglesia dito sa Philadelphia, sila nga ay binigyan ng papuri ng Diyos. 여러분도 관점을 오늘 이 메시지를 들으면서 바꿀 수 있게 되길 바랍니다. Dahil ang kanilang pananaw ay base sa pananaw ng Panginoon, nawa ganun din mabago yung ating pananaw patungkol sa kahalagahan sa mundo. 그럼 첫째로 우리가 붙들어야 될 게 뭐냐? 나중심 상태, 나중심의 교만은 하나님께서 가장 미워하십니다. Una, dapat malaman natin, pinakaayaw ng Diyos yung pagiging nakasentro natin sa sarili natin, yung kayabangan na to. 원죄의 결과로 모든 사람이 나중심에 빠져 하나님의 영광에 이르지 못하고 묶여 살죠. Ang resulta ng orihinal na kasalanan, ang lahat ng mga tao ay nakasentro sa kanilang sarili at sila ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 원래 모든 사람은 하나님의 영광 속에 살도록 돼 있어요. Of course, originally, ang tao ay nilikha upang mamuhay sa glory o kaluwalhatian ng Diyos. 근데 내가 하나님처럼 되고자 반역을 해서 선악과를 범하고 나중심에 빠져버렸죠. Ngunit nang magnais sila na maging katulad ng Diyos, nang kinain nila yung bunga ng kalaman ng mabuti at masama, sila'y nahulog sa pagiging makasarili. 그래서 아담과 함께 모든 사람이 흑암 세상에 묶여 살다가 영원한 지옥 형벌을 선고받았습니다. At kasama kay Adan, ang lahat ay nahulog sa pagiging nakatali sa kapangyarihan ng kadiliman sa mundo na to. 우리가 죄를 많이 지어서 지옥 가는 게 아니에요. 영원한 지옥 형벌이 아담 때 모든 사람과 함께 선고되어졌어요. At hindi dahil marami ka nagawang kasalanan, mapupunta ka sa impyerno. Ngunit kabilang kay Adan, andun yung original na kasalanan. 그게 창세기 2장 17절입니다. Ito yung sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 17. 그러나 하나님께서는 우리를 사랑하사 모든 문제 해결함 받을 수 있는 그리스도 언약을 세워주셨어요. Yung paman inibig tayo ng Diyos at ibinigay niya sa atin ang solusyon. 그래서 누구나
모든 각 사람은 이제 아담 안에 있었던 모든 각 사람은 누구나 한 번씩 육신의 삶을 살다가 돌아가게 돼 있어요. At makikita natin na sino man na manumbalik sa Panginoon at humagot sa Kanya ay mapapanumbalik ang kanilang buhay. 그 주어진 인생 기간이 나중심을 회개하고 그리스도를 구주로 붙들고 구원받을 수 있는 유일한 기회로 주어진 것입니다. Binigay sa kanila yung natatanging daan upang sila'y magsisi sa pagiging nakasentro nila sa kanilang sarili, sa kanilang buhay. 그러면 이제 육신의 삶을 살면서 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받은 하나님 자녀된 사람은요, 이제 그리스도의 사람으로 날로 성장하는 거예요. At sa physical na buhay nila, kung tinanggap nila ang Panginoon Kristo, naluptas ng lahat ng kanilang problema at nangahawak sila sa pangako ng Diyos, bawat araw sila ay lumalago bilang tauhan ni Kristo. 육신의 성장은 음식을 잘 먹어야 되죠. Sa physical na aspeto, dapat kumain ka ng mainam. 이제 우리 영의 속사람의 성장은 하나님의 말씀을 먹고 성장합니다. Pero yung spiritual na paglago ay dapat andun yung patuloy na pagkain mo ng salita ng Diyos. 그래서 이제 나중심이 아니라 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 하나님이 내게 주시는 말씀을 붙드는 거예요. At hindi ka nakasentro sa sarili mo, andun yung pagtuon mo sa Panginoon at pinangahawakan mo yung salita na binibigay niya sa'yo. 그래서 주일날 내게 주신 목사님을 통해서 내게 주신 말씀 붙들고 주님께 집중하면 내가 그리스도의 사람으로 흰옷을 입고 주님과 동행하는 축복 속에 들어가는 거예요. Pag nakafocus ka sa Panginoon at pinangahawakan mo yung salita na Diyos na binigay sa'yo, kung araw ng linggo, ikaw ay daramtan ng puti at lalakad ka kasama ang Panginoon. 근데 문제는 이제 우리가 오랜 세월 동안 내가 나의 주인 되어 살았던 게 각인되고 뿌리 내리고 체질되어 있어요. Pero ang problema sa mahabang panahon na namuhay tayo nakasentro sa sarili natin, ito na yung naitatak sa atin, nag-ugat sa atin, at naging ugali na natin. 그래서 주님이 누구든지 나를 따라오려거든 자기 십자가를 치고 나를 좇을 것이니라 그랬어요. Kaya sabi nga ng Panginoon, sino mang nais na sumunod sa akin, dalhin niya sa bawat araw kanyang sariling krus at sumunod. 한 번 예수 그리스도를 나의 구주로 영접했다고 끝나는 게 아니에요. Hindi lang sapat o hindi lang nagtapos na one time, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. 내가 다시 나중심되어 또 주인 노릇하며 화내고 시기하고 질투하며 싸우며 사는 경우가 많잖아요. Napakaraming pagkakataong bumabalik na naman tayo sa pagiging Panginoon ng sarili natin. Andun yung pagsaselos, yung pagkagalit, yung inggitan, at kawalang pananampalataya sa atin. 그때마다 이 나를 내 주인된 나를 자기 십자가에 못 박아 죽이고 회개하여 오직 예수 그리스도를 구주로 모시고 주님께 집중하라는 거예요. Kung dumating ang panahon na ito, dapat na magsisi tayo at manumbalik tayo sa Panginoon Kristo at tumuon sa Kanya. 이게 우리에게 요구되는 기본적인 신앙생활입니다. Ito yung pinakapangunahin sa ating buhay, pananampalataya. 이를 일컬어 오직 그리스도라고 그러는 거예요. O ang tawag natin dito, only Jesus Christ. 예수 믿는 게 중요한 게 아니에요. Hindi mahalaga na naniniwala ka kay Jesus. 가톨릭에 다니는 사람도 예수 믿는다고 그럽니다. Kahit yung mga umaaten sa Catholic Church, 이글레시안에도 예수 믿는다고 그럽니다. o maging mga iglesia, sinasabi na naniniwala sila kay Jesus. 예수 믿는 게 중요한 게 아니에요. Hindi mahalaga na naniniwala ka lang kay Jesus. 언제든 예수 그리스도만 믿어야 되는 거예요. Kailanman dapat tanging si Yesu Kristo lang ang sampalatayanan mo. 아멘 봐. Amen. 네. 그러면 이제 우리가 이 흰옷을 입고 두 번째로 흰옷을 입고 주님과 동행하는 삶이 되어지는데 이렇게 흰옷을 입고 주님과 동행하면 천국을 향해 열린 문으로 우리가 날마다 출입할 수가 있어요. At pangalawa, kung tayo ay nagdamit na ng puting kasuotan, makakalakad na tayong kasama ang Panginoon at makakapasok tayo sa pintuan na nakabukas tungo sa langit. 빌라델비아 교회는 교회 건물도 훌륭하지 않고 가난하고 어려운 교회였습니다. Ang Philadelphia Church noon ay isang mahirap na church o simbahan at wala silang ganong kaganda na church building. 그러나 7교회 중에 서머나 교회와 함께 칭찬만 들은 교회였어요. Pero itong Philadelphia Church, kasama ng Smyrna Church, ay tumanggap lang ng papuri. 물론 이제 빌라델비아 교회는 동방 문화와 헬라 문화가 서로 교류되는 열린 문이었죠. Bagamat ang Philadelphia, ito ay nakabukas na pintuan tungo dun sa pinaghalong Eastern at Greek na kultura. 근데 그 문 말고 주님은 8절에요. 네 앞에 열린 문, 천국 문을 두었다고 말씀하셨어요. Bagamat hindi ito yung literal na kahulugan nito, sa talatang 8 ay sinabi dito, alam ng Panginoon na ang ginagawa nito at siya yung nagbukas ng pintuan para sa kanila. 사실은 교회는요, 천국을 향하여 열린 문입니다.
At sa katotohanan, sila ay nakabukas na pintuan para sa pag-ebanghelyo. 근데 열린 문 앞에서 내가 나의 주인 되어 못 들어오도록 막는 이 교인들이 많아요. Ngunit maraming mga Kristiyano, mananampalataya na doon sa nakabukas na pintuan, sila yung humaharang doon. 이 열린 문은 누구나 들어올 수 있도록 도와야 돼요. 근데 축구 골키퍼처럼 못 들어오도록 막는다. 이게 참 문제지요. So talagang problema yun. Dapat sila yung tumulong sa mga tao para makapasok sila doon sa bukas na pintuan. Pero para silang yung goalkeeper na humaharang doon sa pintuan. 파스토리 골키퍼 할 수도 있고 장로님이 골키퍼 할 수도 있어요. So yung gawain na to pwede gawin mismo ng pastor o ng elder, humarang sa pinto. 데리고 들어와야 되는데 못 들어오도록 막는 역할을 많이 할 수 있다고 말이에요. So ibig sabihin, sa halip na sila yung gagabay sa mga taong makapasok sa pintuan, sila pa yung humaharang sa kanila para hindi makapasok. 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? So ganyan, anong dapat gawin? 우리는 이 땅에서 뭐 가난하고 뭐 부하고 뭐 어떤 능력이 있어야 되는 게 아니에요. At hindi natin ibig sabihin sa mundo na kailangan mo may kapangyarihan ka o may salapi ka. 주님이 나를 구원하셨어요. Niligtas na tayo ng Panginoon. 나는 그리스도의 사람이 되었어요. At naging tauhan na tayo ni Kristo. 그럼 그리스도 예수님이 내게 주신 말씀 붙들고 말씀 중심의 삶을 사는 거예요. Si Kristo yung panghawakan mo at mamuhay ka na nakasentro ka sa salita ng Diyos. 그러면 하나님의 말씀을 붙들 때 이 성령께서 내 안에 역사하세요. Pag pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, gagawa sa'yo yung banal na spirito. 근데 오늘날 이상한 교회는요, 이 말씀하고도 상관이 없고 그리스도하고도 상관이 없는데 성령 충만 받는다고 랄랄랄랄랄랄랄라 뭐뭐뭐빠빠빠빠 이 짓 하고 있는 교회가 많아요. Pero ang mga kakaibang bagay, maraming mga churches na wala silang attention sa salita ng Diyos, hindi sila nakakonect kay Kristo, pero tuturin na, dapat tumanggap ka ng Holy Spirit, magsalita ka ng iba't ibang mga wika. 저들은 예수 그리스도를 그대로 모셔야 돼요. Yung mga ganun tao, dapat nilang tanggapin mismo ang Panginoon 왜냐면 Kristo. 내가 나의 주인으로 타는 건 하나님과 원수요. Kasi kung sila'y Panginoon ng sarili nila, kaaway sila ng Diyos. 예수 그리스도 그대로 모시면 하나님 자녀가 돼요. Kung tinagap mo sa Yesu Kristo, naging anak ka na ng Diyos. 그러면 주님이 내게 주신 말씀 붙드는 거예요. Sige, panghawakan mo yung salita na ibinigay ng Panginoon sa'yo. 그리고 이 말씀 중심의 삶을 사는 거예요. At mamuhay ka na nakasentro sa salita na yun. 그러면 당연히 주님이 나와 동행하십니다. At natural na makakalakad ka kasama ang Panginoon. 근데 이 몸에는 주님의 흰 옷이 입혀져 있어요. At dito nga sa ating buhay, dadaramta na ating katawan ng puting kasuotan. 그래서 우리는 항상 점검해야 됩니다. Dapat lagi nating tandaan, 내가 주님이 주시는 흰 옷을 입고 있는가 아니면 내 이 더러운 옷을 입고 있는가. lagi ba nating sinusuot yung puting damit na mula sa Panginoon o yung maruming kasuotan natin na sinusuot natin? 그러면 흰 옷을 입고 주님과 동행하는 성도는요. 당연히 천국의 열린 문을 전도와 선교의 문으로 사용하는 것입니다. At yung tao na isinuot yung puting damit mula sa Panginoon at lumalakad kasama pa Yesu Kristo, natural na magagawa nilang gabayan yung mga tao sa pamamagitan ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon tungo doon sa nakabukas na pinto sa langit. 그런 빌라델비아 교회를 주님은 잘 아시고 그들의 행위를 정확하게 아시고 인정하시고 칭찬하셨어요. Makita natin na yung Philadelphia Church ay pinuri ng Panginoon. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ko ang inyong mga gawa. 그래서 주님이 오늘 7절에 자기 자신을 다윗의 열쇠를 가지시니 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 분으로 소개하십니다. Sinabi nga na pinakilala yung Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan ang may hawak ng susi ni David. Wala makakapagsara ng anumang binuksan para sa kanya. 그러시면서 8절에 내가 네 앞에 열린 문을 두었다고 하시지 않습니까? At sa verse 8 nga, sinabi dito na yung nakabukas na pintuan ay binigay para sa at walang makakapagsara nun. 주님께서 빌라델비아 교회를 향해서 열어두신 문, 주님께서 이 세부 교회를 향해서 열어두신 문은요, 누가 닫을 자가 없어요. Ang binuksan na pintuan ng Panginoon para sa Philadelphia Church, para sa Cebu at para sa sino man, ay walang sino man makakapagsara. 여기서 주님께서 말씀하신 이 문, 특별히 열린 문의 의미는 무엇입니까? Kaya ano ba yung kahulugan ng nakabukas na pintuan na to? 그리고 첫째로 우리가 주님의 사람이 된 하나님의 자녀된 우리가 언제라도 천국 보좌에 왔다 갔다 할 수 있는 문입니다. Una, ito ay pintuan bilang tayo mga anak ng Diyos na malaya tayo makakapunta sa trono ng kalangitan. 아무도 그리스도의 사람이 나를 막을 자가 없어요. At walang sino mang makakahadlang sa iyo. 둘째는 이 문이 전도와 선교 대상자들을 데리고 주님께로 데려갈 수 있는 구원의 문이요 전도와 선교의 문입니다. Pangalawa, ito ay pintuan ng
pagliligtas o pintuan ng pag-eebanghelyo at pagmimisyon kung saan marami kang mga taong madadala sa Panginoon. 그래서 세 번째로 천국 보좌로 열린 문은요. 이게 나를 위한 문이기도 하지만 전도와 선교의 문입니다. At pangatlo, ang pintuan na to na binuksan tungo sa trono ng kalangitan, hindi lang to para sa iyo, ngunit para rin sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 이 천국 보좌를 향해서 열린 문은요. 모든 참된 교회에 주신 축복입니다. Kaya nga ang nakabukas na pintuan na ito ay pagpapala para sa lahat ng mga churches. 이 문이 빌라델비아 교회에는 언제나 열려 있어요. At kailanman nakabukas ang pintuan na to sa Philadelphia Church. 근데 한국에 이제 여러 교회당들이 있지요. Sa Korea, maraming iba't ibang church building. 근데 교회 문들은 거의 닫혀 있어요. Pero karamihan pintuan nila nakasara. 화장실 좀 가려면 이제 저도 목사니까 이제 교회 주변에 교회 있으면요. 교회를 이제 먼저 들어갑니다. Dahil ako ay pastor, una na pinupuntahan na yung church. 근데 교회 문이 잠겨 있어요. Diba, gusto mo mag-CR, pero nakasara yung pinto ng church. 문이 열려 있는 교회도요. 들어가서 화장실 찾아보면 화장실 문이 또 잠겨 있어요. At nakapasok ka man doon sa loob, gusto mo mag-CR, pero yung CR nakalock din. 일단 교회는 이 건물 이 교회당도 문을 가능하면 24시 열어두는 게 좋습니다. So as much as possible, nawa yung mga church building ay nakabukas siya 24 hours. 그래서 사람은요 누구나 이 인생 사는 동안 이 천국 열린 문으로 출입하는 축복을 붙들고 누리며 돌아가야 돼요. Upang sa anumang panahon, sino man, sila ay malaya na makapasok dun sa pintuan na yun tungo sa kaligtasan. 초대교회가 이 축복을 누렸는데 사도행전 2장 47절 보세요. 날마다 구원받은 자의 수를 더하게 하시더라 그랬어요. Dun sa mga gawa, 2:47, makita natin na naranasan ang pagpapala na to ng early church. At sa bawat araw ay dinadagdag ng Panginoon sa kanila yung mga maliligtas. 그래서 필라델피아 교회 주님께서 주신 말씀의 의미가 이것입니다. Ito yung kahulugan ng mensahe ng Panginoon para sa Philadelphia Church. 오늘 우리가 구해야 할 이 아주 귀한 기도 제목이 바로 이것입니다. At ito rin yung napakahalaga na prayer topic na dapat nating hanapin. 오늘 우리가 항상 이제 우리에게 필요한 것이요. 먼저 이 열린 문을 구해야 돼요. At ano mo kailangan natin ngayon? Una, hanapin natin doon sa nakabukas na pintuan. 근데 대개 보면 나 돈이 필요합니다. 건강 주세요. 우리 아이가 좀 어떻습니다. 좀 넓은 건물 좀 주세요. 뭐 요거 많이 구합니다. Pero karaniwan ang hinihingi natin sa panalangin, Panginoon, kailangan ko ng pinansyal, kalusugan, yung mga anak ko. 그러면 주님이 더 잘 아세요. Higit na alam ng Panginoon yung mga kailangan mo. 근데 주님이 분명히 말씀하셨어요. 너희는 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. Pero malinaw na sinabi ng Panginoon, unahin mo muna hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 그게 바로 열린 문으로 우리에게 주신 것입니다. Ito yung nakabukas na pintuang binigay sa atin. 그러면 우리에게 이제 필요한 열매가 바로 이 문을 통해서 들어와서 그리스도를 구주로 영접하고 새 생명 얻은 핵심자들이에요. At maraming mga tinatawag natin na mga nagbalik loob, sila yung nagabayan at pumasok doon sa nakabukas na pinto at tumanggap sa Panginoon sa Kristo. 성령으로 아니하고서는 예수를 주라 시인할 수가 없죠. Hindi natin masasabing si Jesus ay Panginoon kung hindi sa banal na Espiritu. 그래서 누구에게든 이 복음을 말해 주는 것입니다. Kaya sa sino man, dapat nating ipahayag yung Ebanghelyo. 그럼 그가 구원키로 작정된 자든지 시간표가 되었으면 복음을 받아요. At kung sila yung itinakda o pinili para sa kaligtasan, darating yung time schedule, natatanggap sila sa Panginoon. 그러면 이 성령으로 회심하여 거듭나는 사람들이 점점 많아지겠죠. At mas marami yung makakapabilang doon sa tinatawag ng mga converts o mga nagbalik loob sa Panginoon. 이것이 바른 교회입니다. Ito yung tamang church. 아이고 근데 우리 교회는 좁고 뭐 좀 여러 가지 불편해서 뭐 사람들이 오기가 그렇습니다. Pero sabihin natin, masikip lang yung church namin, mahirap sa mga taong pumunta doon. 그런 소리 마세요. 이제 초대교회는요, 지하 묘지, 그걸 카타콤이라고 그랬어요. 카타콤에서도 모였어요. Pero huwag natin sabihin yun, maging yung unang iglesia nga noon, sila ay nagtitipon sa mga underground o yung catacombs na tinatawag. 교회는 많은 점에서 부족하고 연약할 수 있습니다. Aring maraming bahagi sa church na may mga kakulangan o may mga kahinaan. 괜찮아요. 그건 주님이 하실 일이에요. Okay lang, alam ng Panginoon ang mga to. 우리가 관리해야 되는 것은 구원의 문은 항상 열려 있도록 해야 됩니다. Pero yung dapat nating gawin, lagi nating dapat buksan yung pintuan ng pagliligtas sa mga tao. 그럼 결론적으로 이 열린 천국 문을 출입하는 게 성도의 삶이에요. At sa ating conclusion, ang buhay ng mga
mananampalataya na palaging pumapasok at malabas na sa pintuan ng 우리는 이미 bansa. 하나님의 성전이 되었습니다. Tayo naging templo ng Diyos. 나 자신이 하나님의 성전이에요. Ako mismo ay naging templo ng Diyos. 그러면 내 안에 내 혼이 성소지요. Kaya dun sa aking kaluluwa, ito yung banal na lugar. 이 성소 안에 지성소가 있어요. At sa loob ng banal na lugar, merong kabanal-banalang lugar. 그래서 우리가 언약 붙들고 그리스도께 집중하면 보좌는 그냥 왔다 갔다 할 수 있는 거예요. Pag pinahawakan natin yung tipan ng Panginoon at nakatuon tayo sa Kanya, ay maaring malaya tayo na pumasok doon sa pintuan. 그래서 doon. 주님이 고린도전서 3장 16절에 너희는 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 거하심을 알지 못하느냐. Kaya sa unang Korinto 3:16, sabi doon, di ba nyo nalalaman na kay templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang Kanyang banal na Espiritu? 이제 이 삶 속으로 들어간 성도들은요, 더 이상 내가 나의 주인 되어 나를 위해 삶을 지속할 이유가 없어요. At kung wala pa tayo sa kalalagayan na to, walang dahilan na ipagpatuloy ang ating buhay. 근데 만일 예수 그리스도를 구주로 모시고 믿는다 하면서도 계속 옛날과 같이 나를 위해 살아간다면 그 믿음은요, 지금 의심해 봐야 돼요. At kung tinanggap naman natin ang Panginoon Kristo, ngunit namumuhay tayo na tayo Panginoon ng sarili natin, ay dapat na tanungin natin kung talaga bang tunay ang ating pananampalataya. 왜냐, 이 믿음 생활이 가장 중요하기 때문에. Dahil ito yung napakalaga sa ating buhay pananampalataya. 이게 틀어져 버리면 영원한 지옥 형벌이 기다리고 있어요. At kung tayo nga ay hindi nasa tunay na pananampalataya, tayo mapupunta sa walang hanggang impyerno. 그럼 나는 이제 구원받아 주님과 함께 동행하는 삶을 삽니까? Tayo ba'y namumuhay at lumalakad kasama ang Panginoon? 그렇다면 내 주변에 영원한 지옥 가야 될 사람들이 많아요. Ngayon sa paligid natin, napakaraming mga tao ang patungo sa impyerno. 당연히 그들의 명단을 내가 적고 위해서 기도하며 그들에게 그들을 섬기는 삶이 전도의 삶이 되어져야 되죠. Dapat lang na maganap yung pag-eebanghelyo kung saan isusulat mo yung pangalan ng mga tao, pinapanalangin mo sila, at pina-follow up mo sila. 이게 주님 지구를 돌리시는 주님의 목적이기 때문에 이를 위해서 주님은 얼마든지 지원을 하십니다. Dahil ito yung dahilan o layunin bakit pinapaikot ng Diyos yung mundo, sa gayon lahat ng kailangan mo para sa gawain na yung ibubuhos ng Diyos. 그래서 참으로 예수 그리스도를 구주로 모시고 주의 사람으로 살며 천국 보좌의 열린 문을 출입하는 사람은요, 인생관이 달라져요. At sa tao nga na tunay tinanggap ang Panginoon sa buhay nila, malakad kasama ang Panginoon at laging pumapasok dun sa pintuan tungo sa trono ng kalangitan, maging iba yung pananaw. 옛날에 나는 내 지갑 중심으로 많이 살았어요. Noon, namuhay ako, nakasentro lang ako sa wallet ko. 지갑이 비어 있으면 불안합니다. At nag-aalala ako kapag wala ng laman yung wallet ko. 근데 지갑이 좀 빵빵하면 목에 힘이 들어갑니다. Pero pag makapal yung wallet mo, malakas ka. 근데 요즘은 내 지갑이 얼마 들어있는지 몰라요. Pero ngayon, hindi ko na alam magkano laman ng wallet ko. 오늘 아침에 열어봤어요. Kaya umaga, tiningnan ko. 같이 산보하다가 시장에서 물건을 사는데 이 잔돈이 없다는 거예요. So, nag-exercise kami, naglakad, nagpunta ng palengke. At pagtingin ko, wala akong barya. 그래서 내가 한번 열어봤어요. Binuksan ko, 아직도 있는 거 있죠. 내 100페소 한 장 줬어요. may 100 pa pala sa wallet ko at yun, binayad ko. 이제는 내 지갑 중심의 삶이 아니에요. So yung buhay natin, hindi na buhay na nakasentro sa wallet natin. 주님 중심의 삶이요, 전도와 선교 중심의 삶이에요. Buhay na nakasentro sa Panginoon, sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon na. 그래서 난 지금 이 세부 만다베에 와 있어요. Kaya ngayon, nandito ako sa Mandaue, sa Cebu. 나는 내 고국 한국이 좋습니다. Para sa akin, mas mainam yung lugar ng Korea. 왜냐 어릴 때부터 거기서 살았기 때문에. Kasi doon ako lumaki. 근데 이제는 천국이 좋습니다. Pero ngayon, mas mainam yung langit. 내 사는 목적은 이제 전도와 선교를 위해서 사는 거예요. Dahil ang layunin ng buhay ko ay para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 이 복음 전도는요, 성도의 이웃 사랑과 섬김의 중심이라고 할 수 있어요. At yung pag-ebanghelyo, ito yung matatawag natin, nakasentro ka sa pag-ibig para sa iyong kapwa. 이제 하나님 사랑, 이웃 사랑이잖아요. Pag-ibig mula sa Diyos at pag-ibig para sa kapwa. 근데 주님의 은혜로 우리는 이제 하나님과 하나 됐어요. Tayo nakipag-isa na sa Panginoong Jesucristo. 근데 이웃 사랑이 전도의 문도 주님이 열어 주셔야 돼요. At dapat buksan din ng Panginoon yung pintuan ng pag-ebanghelyo at pagmimisyon. 그래서 사도 바울도 골로새 4장 3절에요. 우리를 위하여 기도하되 하나님이 전도할 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를
구해달라고 기도 부탁을 한 거예요. Kaya't andun yung paghiling ni Pablo, ni Apostol Pablo, na ipanalangin sila sa Colosas 4:3 na buksan ng Diyos ang pintuan ng pag-iebanghelyo upang maipahayag nila yung misteryo ni Kristo. 그래서 주님께서는 요한복음 10장 7절 9절에요. 나는 양의 문이라고 말씀하잖아요. Sinabi ng Panginoon sa Juan 10:7 at 9, ako ang pintuan para sa mga tupa. 그렇다면 주님 자신이 바로 열린 문 자체라는 사실을 놓쳐서는 안 돼요. At huwag natin kalimutan na si Jesus mismo siya yung bukas na pintuan. 누구든지 이 문으로 들어와야만 참 목자이신 예수 그리스도께 속하는 거예요. At sino man na pumasok sa pintuan na to, ang maaari lang makipag-isa sa tunay na pastol, ang Panginoong Jesus. 그래서 주님이 천국의 문이십니다. Kaya ito'y patungo sa kalangitan na pintuan. 근데 열쇠를 갖고 계시다고 그랬어요. Yung sinabi, sila yung nagtataglay ng susi. 일단 모든 각 사람은 자기 구원받기 위해서는 반드시 그리스도께로 나가야 되는 거예요. At para nga iligtas yung mga tao, dapat na sila ay ilapit sa Panginoong Hesukristo. 그래서 사도행전 4장 12절에 천하 인간의 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라 오직 예수 그리스도뿐이라고 말한 거예요. Kaya sinasabi sa mga gawa 4:12 na wala ng ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat nating ikaligtas. 이 주님께서 7 금초대 사이를 다니시며 교회를 중심으로 다니시며 역사를 주관하십니다. Tangi ang Panginoong Kristo at siya yung lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto na siya yung nag-iingat sa mga churches. 미약하게 보이지만 지서스 패밀리 이제 이 세부 교회, 만다의 교회, 막탄 교회들이요 7 금초대 중에 하나라는 사실을 명심하세요. At bagamat tila mahinang tingnan ang mga churches sa Cebu, sa Mandaue, ibang lugar, pakatandaan natin nakabilang sila dun sa 7 churches na to. 일단 그 당시 빌라델비아 교회는요 유대인의 회당이나 뭐 각종 신전이나 로마 황제 숭배의 이 거대한 대적들 앞에서요 조그만 했습니다. Nakita natin na yung kalalagayan ng Philadelphia Church noon ay tila napakahina nilang tignan o wala silang kakayanan dahil ang nakapaligid sa kanila mga sinagogang malalaki, mga templo at yung Roman Emperor worship ay nandun. 지금 일반 필리핀 이 작은 교회들이요 이글레시아니 그리스도 건물 보고요 기가 죽습니다. Maging sa Philippines, kung titingnan natin yung mga simbahan ng mga iglesia ni Cristo, tayo ba yung naiingit na lalakihan tayo sa mga to? 그건 아무것도 아니에요. Di walang anuman. 열린 문이 없어요. Wala silang pinto ang nakabukas. 그래서 주님이 우리에게 말씀하십니다. At sinabi ng Panginoon sa atin, 특별히 이 9절 말씀 보면요. 주님께서 특별히 이제 그 당시 빌라델비아 교회를 제일 대적했던 곳이 유대인의 회당이었어요. nakita natin na sa panahon noon, ang pinaka-tinuturing na kaaway ng Philadelphia Church ay yung mga Jewish synagogue. 근데 제일 이 괴롭게 이 고소하기도 하고 자보다 이제 이 돌로 치기도 하고 하는 이 집단들이요 유대인들의 회당이었습니다. Dahil yung mga sinagoga ng mga Hudyo, ito yung mga talaga nagpapahirap sa kanila, umuusig sa kanila. 근데 그들 중에서도 며칠 이 교회에 주어서 교회 발 앞에 절하게 하시다고 약속하셨어요. Ngunit ipinangako sa talatang 9, sinasabi doon na palalapitin ang mga ito sa kanila at paluluhurin ang mga ito. 사도 바울이 유대인의 그 그룹에서요 아주 제일 가는 청년 지도자였습니다. Nakita natin sa gitna ng mga Hudyo ay may kapangyarihan at malakas ang impluwensya si Apostol Pablo noon bilang 그가 kabataan. 다메섹에서 회개하고 교회 앞에 절하고 이제 이 사도로 변화된 거예요. Yung sa daan tungong Damasco, dun siya lumod sa Panginoon sa harapan ng church at siya nga ay nabago sa pagiging apostol. 지금 캐토릭 안 해도 저 이글레시안이 안 해도 저바 위트네스 안 해도 구원받을 자가 있다 그 말이에요. Ibig sabihin, among sa mga Katoliko, mga iglesia, o mga saksi ni Jehovah, maraming maliligtas pa. 그래서 그들 불쌍히 여기며 위에서 기도해 주시길 Kaya 바랍니다. kaawaan natin sila at ipanalangin natin sila. 나는 지금도 회개하는 게 하나 있어요. May isang bagay na aking hiningi ng tawad. 옛날에 교회 차를 몰고 다니는데요. 이 절에 다니는 이제 여자 승려인데 캐토릭이라면 이제 수녀들하고 같은 개념이죠. 이거 이제 길을 걸어가는 거예요.
At noon, dinadrive ko yung sasakyan ng church at marami doon may Buddhist temple sa amin at meron doon may babae na monghe na may 그 저녁에 katungkulan. 비가 왔기 때문에 길에 물이 좀 잠겨 있는 데가 있었어요. At dahil maulan noon at medyo may maharang doon sa daan, 근데 바로 그 여성이 그 물 옆에 지나가고 있었어요. at naglalakad itong babae na ito, yung monghe. 차를 세게 몰면서 물을 쫙 펼쳐버리고 여성 옷을 다 버리게 만들었어요. At dahil sa bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan, yung mga tubig sa daan ay tumasiklat at nabasa siya. 왜냐 괘씸한 거요. Ganun katindi ako. 지옥을 향해 끌고 가는 자들이요. Sila yung mga tao na dapat iligtas dahil patungong impyerno. 그래서 미웠던 거예요. Pero ayaw ko sa kanila. 그러지만 이제 이 차를 그렇게 몰면서 물장구를 쳐버리면 그 내가 나쁜 사람이지. Pero kung doon sa ginawa ko, binasa ako ng tubig dahil sa pagdadrive ko, masama yung ginawa ko. 그래서 지금도 미안하고 회개하고 있어요. Kaya ngayon talaga nagsisisi ako doon sa ginawa ko. 불쌍히 여겨야 돼요. Dapat kaawaan natin ang mga to. 위에서 기도해 줘야 돼요. Dapat ipag-pray natin yung mga 그리고 to. 어려움 당하면 좀 도와줘야 돼요. Kung may kahirapan, tulungan sila. 그래서 우리가 이제는 어떤 상황에서도 이기는 자 되기를 축복합니다. Nagpapalo kayo sa pangalan ng Panginoon sa anumang kalalagayan ay magtagumpay kayo. 그러면 어떤 상황에서도 이기는 자에게는 하나님의 성전에 기둥이 되게 하시겠다고 말씀하셨어요. At sa anumang kalalagayan, sila na magtatagumpay hanggang wakas, sila ay itatatag bilang mga haligi ng simbahan ng Diyos. 솔로몬 성전에는요 어마어마한 기둥, 이 노쇠로 된 기둥, 큰 기둥, 멋지게 장식된 기둥이 2개가 서 있었어요. Doon sa templo ni Solomon, makikita natin napakalaki ng 2 haligi doon. 그런 기둥을 말합니다. At katulad nito ang sinasabing haligi. 그 성전의 기둥이 내가 성전의 기둥이 되게 하시고 3가지 이름을 더 새겨 주신다고 말씀하셨어요. At sabi doon na itatatag sila bilang haligi sa templo at sila ay bibigyan ng pangalan ng Diyos. 첫째는 하나님의 이름, 너는 하나님의 사람이다. 둘째는 하늘에서 내려오는 새 예루살렘의 이름, 넌 천국 백성이다. 셋째는 주 예수 그리스도의 사람, 이라는 이름을 새겨 주신다는 거예요. Una, sabi, sila'y papangalanan, sila'y tauhan ni Kristo. Pangalawa, sulat ang pangalan nila sa banal na lungsod. Ito yung Jerusalem na bumaba mula sa langit. 이제 우리에게 천국 문이 열렸습니다. Nabuksan sa atin ang pintuan ng kalangitan. 항상 그리스도 이름으로 주와 함께 들어가고 나오고 출입할 수 있게 되기를 바랍니다. Nawa ay magpabalik-balik tayo doon sa pintuan na yon kasama ang Panginoong Jesus. 우리에게는 그 어떤 시험이라도 문제될 게 없어요. At anumang pagsubok ang dumating, hindi ito magiging problema. 주님이 함께 하시며 그 시험을 면제하시기도 하고 가볍게 하시기도 하십니다. Kasama natin ang Panginoon at siya yung lulutas, magpapagaan ng mga pagsubok na to. 이미 면류관은 주어진 것입니다. Binigay na sa atin ang crown. 그래서 이게 바로 작은 능력이지만 복음을 지킨 빌라델피아 교회에 주신 상급들이에요. Ito yung gantimpala na binigay sa Philadelphia Church na bagaman sila'y mahina, iningatan nila yung ebanghelyo ng Diyos. 자꾸 초라하게 보이지만 빌라델피아 교회는요, 이 대적들의 입을, 캐토릭의 입을, 이글리시나의 입을 다물게 하는 교회였어요. At katulad ng Philadelphia Church, ang kanilang mga kaaway, mga kulto na nasa paligid nila ay pinatahimik. 많은 사람들이 구원받는 교회였습니다. At ito yung church na ginamit upang maraming tao ang maligtas. 이 문이 지금 우리 앞에 열려 있습니다. Ang pintuan na to ay nakabukas sa harap natin ngayon. 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, naway magtagumpay kayo. 기도하십시다. Tayo manalangin. 아버지 하나님 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po. 천국의 열린 문을 우리에게 허락해 주심을 감사합니다. Salamat po at binigay niyo sa amin na nakabukas na pinto tungo sa kalangitan. 언제 어느 때나 주 예수 그리스도 이름으로 들며 나는 출입할 수 있는 귀한 축복 주심을 감사합니다. Kailanman saan man, salamat po Panginoon sa pagpapala kasama ang Panginoong Hesus. Makakabalik-balik kami doon sa pintuan na iyon. 이제는 옛 사람의 관점에서 벗어나 주님의 관점으로 모든 것을 바라보며 주님과 함께하는 삶이 되어지게 하옵소서. Iwan na namin yung sariling pananaw namin sa dati. Ngunit ngayon sa pananaw na ng Panginoon Kristo, tingnan namin ang mga bagay at lumakad kaming kasama siya. 그래서 내가 속해 있는 바로 이곳에서 주님의 교회를 숨기며 주님의 뜻을 이루며 온 필리핀과 전 세계에 이 복음이 증거되어지는 교회로 저희들을 사용하여 주옵소서. Saan kami naroroon, gamitin niyo po kami upang maglingkod sa inyo at maitatag ang inyong iglesia sa lahat ng dako ng Pilipinas. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. 아멘. Amen.